Puspuso ng kampanya ng Commission on Elections sa mga Pilipinong nasa ibang bansa na magparehistro sa overseas absentee voting para sa eleksyon 2013. Pero tila tinatabangan namang magparehistro ang ilang Pilipino sa ibang bansa dahil sa manong-anong sistema ng pagboto. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Para sa eleksyon 2013, target ng COMELEC na makapagparehistro ng 1 milyong Pinoy na nasa ibang bansa. Halos 2 buwan bago ang deadline ng overseas absentee voting registration sa October 31, mahigit 839,000 na ang mga OWAV registrant. We are imploring all of the overseas workers na magpa-register ho kayo. Kung tutuusin, maliit lang ang target na 1 million OWAV registrants. 9 million kasi ang mga Pinoy na nagkalat sa iba't ibang bansa. Pero tila tinatabangan daw silang magparehistro at bumoto dahil maliban sa pinapipirma sila sa dokumentong nagsasabing babalik sila sa Pilipinas, di pa rin daw na ipapasa ng Kongreso ang internet voting para sa kanila. Sa ngayon, voting by mail at pagboto sa mga embahada at konsulada ang sistema. Kung maganda registration and the online voting is approved by Congress, we will have a very high percentage of voting. 500,000 can change the number 10, 11, 12 for the senatorial. If we will reach more than 1 million voters, it will really be a swing vote. Remember, during the FBR, Miriam Santiago Tasso, only 700,000 votes was, the difference. That made the difference. That made the presidency. Si Foreign Affairs Undersecretary Jose Brillantes, nakapatid ng COMELEC chairman, overseas absentee voter din. Nakarehistro siya sa Ottawa, Canada. Nung nasa post ako during the last elections, nagrehistro ako doon sa post. So I am a Filipino voter overseas. If I don't transfer my vote, I will be allowed to vote in Canada, assuming that I have retained my situation as a Filipino overseas qualified to vote. Ang maganda raw sa overseas absentee voters, mahirap silang maimpluwensyahan ng mga kandidato. The overseas Filipinos, they cannot be bought. Masyado silang mahal para bilhin. Bukod sa mga Pinoy sa ibang bansa, pati mga detainee na hindi pa pinal ang conviction, pwede ring magparehistro. Kamakailan, nagpunta ang COMELEC sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa para sa voters registration. Isa sa mga matyagang pumila ay si Rudy, na nakakulong dahil sa pagbebenta ng marijuana. Natuwa lang. Natuwa ka? Dahil pag-isipan natin sino iboboto natin. So gusto mo talagang bumoto? Oo. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nagsagawa ng satellite voters registration dito sa loob ng New Bilibid Prison. Sa 12,600 na nakabilanggo rito ngayon, 2,633 ang kwalipikadong magparehistro at bumoto sa susunod na eleksyon. Ito po ang ating gagawin na satellite registration dito po sa Bureau of Corrections. As I have said, is very historical. It's a milestone. Dahil for the first time, tayo po ay may registration sa loob ng Bureau of Corrections. Mapapinoy abroad man, detainee, bagong botante o di nakaboto sa huling 2 eleksyon, pwedeng magparehistro hanggang October 31. Bukas sa mga tanggapan ng COMELEC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Lunes hanggang Sabado. Tina Panganiban Perez, GMA News.